Kumusta kayong lahat? Ngayon ay tetestingin uli natin yung aking ginawang used oil stove na medyo binago ko ang kanyang tawag dito, ang kanyang design. Ito siya ngayon. Ito yung aking bagong used oil stove. For the meantime, dry run lang ito. Kaya kung mapapansin niyo, wala siyang tangke. Bali may laman na itong may laman na itong langis. Kaya kung makikita niyo, ang level kasi na ito at saka nandito halos diyan ko na mi-maintain yung levelism niyan. Okay, so tingnan natin yung laman na langis na ito. Ito yung aking panukat. Tingnan natin kung ano kataas. Okay, so yan ang kanyang levelasyon. Sa tansya ko wala pa itong siguro 5 mm ang lalim ng ating langis. Okay, so 5 mm yung laman ng ating langis. Okay, so sa pagsisindi, tissue lang ang gagamitin ko ngayon. Kuha lang ako ng kaperasong tissue. Then, ilalaglag na natin to ron sa kanyang burning chamber. Then, simulan na natin yung pag-dry run ng aking used oil stove na ito. Okay, so babasahin ko lang ng kaunting thinner yung ating ibabaw ng ating pinaka-chamber. So, ayan, ano pa yan malamig pa. Lalagyan ko lang ng kaunting thinner, kapiraso lang, para lang kumbaga sa thinner lang ito. Then, basahin natin yung ating pinaka-kuan tissue ng kaunting thinner, then sindihan natin. Then, nilaglag na natin siya dyan. Okay, itong aking used oil stove na ito, itong bago kong design, kung mapapansin ninyo, wala yung mga kuhan, wala na rin mga wiring yan. Yan, ganyan lang talaga siya. Okay, etong aking used oil stove, wala na itong tinatawag na preheat pa. Hindi tulad ng dati. Talagang magpapapreheat pa. Ito malamig pa ito. Ayan, nahahawakan ko yung chamber. Kasi nga, malamig pa ito. Okay, so ang isasalang natin, itong aking mahiwagang kaldero. Okay, gaya ng sabi ko, ito ay hindi na kinakailangan ng preheat pa. So, yan ang kanyang itsura ng apoy niya. Madilim natin against the light ako kasi tumatama na yung tawag dito. Tumatama na yung yung araw. Okay, so ito ay meron itong tinatawag na vortex effect. Yan, kung mapapansin niyo, parang umiikot yung apoy natin diyan. Okay, so gaya ng sabi ko, hindi na kinakailangan dito ng preheat pa. Pwede na natin gamitin agad yan. Pwede na nating salangan natin agad yan. So yan ang kanyang performance. Blueprint yan. Hindi lang masyadong makita kasi nga maliwanag dito. Okay, so gaya ng sabi ko, hindi na ito kinakailangan ng preheat pa. Okay, so ito ang kaibahan ng kanyang apoy ngayon. I mean, hindi na kailangan mag-preheat, pwede na kagad magluto. Okay, so ayusin ko lang yung camera, hindi masyadong makita, saka masyadong maliwanag, kaya ayan kasi against the light ako. Tatanggalin ko lang itong aking camera at para makikita niyo, babaliktarin ko lang yung camera natin. Hindi ko kasi may lapit eh. Okay, so babalik rin ko lang yung camera para natututukan natin na ito. Okay, so yan ang performance niya.
Hindi na to kinakailangan mag-preheat pa. Gaya ng sabi ko, malamig pa tong chamber na to. Nahawakan ko pa kasi kabubukas pa lang natin yan. Kaya ko pang hawakan kasi malamig pa nga. Ito ay hindi na kinakailangan pa ng preheat pa. Rekta na kaagad tayong makakagamit kaagad. Kung mapapansin nyo, talagang ang ating apoy ay talagang asul na asul. Parang umiikot yan. Mayroon yung tinatawag na vortex effect. So itong design ko na to napaka-handy ngayon. Kung mapapansin niyo, wala kayong makikita mga wiring diyan. Wala yung mga wire na tinatawag. Kaya napaka-handy niya. Ibig sabihin, madali siyang bitbitin. Yan, lalayo ako. Yan ang kanyang nomenclature ngayon. Ito ang dinedevelop kong kalan ngayon. Less na yung mga wire. Yan, nagre-reflect pa sa ilalim. Ayan, kung mapapansin niyo yung apoy niya, talagang solve na solve kayo rito kasi talagang blue flame ng kanyang apoy. Ayan. Para siyang umiikot talaga. May tornado effect or vortex effect kung tawagin yan. Okay, kaya ito ay napaka-handy na ng aking kalan na ito. Talagang solve kayo dito sa kanyang apoy na binibigay. Parang umiikot yan. Lampasan pa sa ating kaldero. Talagang solid na blue flame ang binibigay niyang kulay ng apoy. Ito ang dinedevelop ko ngayon at pansamantala gawa ng dry run lang ito. Hindi ko muna nilagyan ng oil level regulator dito sa lugar na ito. Kasi nga dry run nga lang. Pero pwede na itong patak-patak. Kung kukuha lang tayo ng pampatak, yung lalagyan na pumapatak, okay na rin. Pwede ring lagyan ko to ng oil level regulator. Gawa ng marami naman akong kalan dito ng mga oil level regulator. May oil level regulator. Gaya ng mga nandito. Yan. Kasi pwede itong ilipat-lipat itong aking mga kalan na yan. Yung mga tangke na yan. Pwedeng i-transfer. So yan yung performance niya. No? Against the light nga lang ako. Pero kitang-kita pa rin yung apoy natin. Ang ganda ng birada, kahit na nasa malayo. Kahit na nasa malayo tayo. Kitang-kita ang kanyang pagka-blue. Kaya lang maliwanag nga lang masyado itong pwesto ko. At saka hinahangin. Gawa nang nasa may tapat ito ng bintana. Pero kung tititigan nyo, talagang solve kayo sa kulay ng apoy na binibigay na ito. Sa lugar na ito, medyo malakas nga lang ang hangin. Kaya, ayan. So, ito ngayon ang dinedevelop kong mga kalan ngayon. Ito ngayon ang gagawin kong model na less yung mga wiring. Kung mapapansin nyo, wala nang mga wiring yan. Walang wiring sa ilalim yan. Kaya pwede itong gamitin sa mga bundok, sa bukid. Pwedeng pang, tawag dito, pang alternative use. Kung mawalan kayo ng gas, pwede ito. At solve kayo sa binibigay na itong performance. Oh. Ganda ng birada. Oh. Kahit pa malayo tayo, kitang-kita ang kanyang pagka-asul. Ayan, oh. Kahit na malayo-malayo ang ating camera, kitang-kita pa rin yung pagka-asul niya. So gaya ng sabi ko, itong bago kong dinedevelop na kalan ngayon ay less na yung mga wiring. Hindi na sa gabal yung mga wire. Ayan, napakaganda ng birada niya. At hindi rin maselan itong aking kalan na ito. Basta't magkaroon siya ng pondo na mga kanina 5mm yata yung sukat natin eh. Matagal na yun, yung 5mm. Ilang minuto na itatagal no, mga 15 minutes or more na pagluluto. Hindi pa tayo nagdadagdag dyan ng langis. Yun pa rin yung langis na ginamit, yun pa rin ang fuel niya. Yung langis na gumagana sa kanya. Hindi pa tayo nagpapatak-patak. At hindi ito maselan tong kalan na ito. Mabasa lang ng kaunti yung kanyang chamber, okay na yan. Diretso na yung pag-operate niyan. Makakapag-produce na tayo ng blue flame. Ang maximum na ito na nilalagay ko dyan sa kanyang pinaka-chamber, ang level niyan, sa mga 10 mm lang. Yung taas ng ating langis. Kasi pag lumampas ako sa 10 mm,
malulunod yung aking pinaka nozzle. By the way, ang nozzle ko napakababa lang yan. Ang nozzle ko siguro mga ganyan lang kataas to. Parang wala pang 12 millimeters yung nozzle niyan. Napakalalim ng nozzle niyan. Ang taas ng aking chamber nasa mga nasa mga mahigit 4 inches. So ang ganda ng tirada ng apoy. Kanina pa tayo, hindi pa ako nagdadagdag dyan ng langis. Talagang solve na solve ako rito sa kalan na ito. Talagang pwede na siyang tawag dito. Reliable na siya. Maski nga mahangin wala pa ring epekto eh. Maski lumayo tayo, kitang-kita yung kanyang pagka-asul. Nangingibabaw yung ang kanyang pagka-asul. Ito ay dry run lang ito. Tingnan natin. Lakas na pala ng kulo. Lakas na ng bulwak oh. Ilang minuto pa lang yun. Wala pa siguro 5 minutes nakapagpakulo na kagad tayo ng tubig. Akala ko daldal kumukulo na pala. Tingnan natin. Lakas ang bulwak oh. Malimbo kayong tubig eh oh. Okay, so solve na ako rito sa kalangko na ito. Hindi pa rin tayo dyan naglalagay ng ating dagdag na langis. Doon tayo maglalagay ng langis. Pwedeng patak-patak. Pwedeng tawag dito, pwedeng buhusan ng konti. Ponti-unti lang. Basta tansyahin nyo lang na hindi masyado mag-overflow yung ating yung ating langis. Ibig sabihin, pag magdadagdag kayo, pwedeng ganito lang oh. Konting-konti lang. Tingnan nyo yung ilalagay ko. Napakakunti lang ilalagay ko dyan. Ayan, ganyan lang. Ilang minuto na itatagal nun. Ngayon kung patak-patak, dire-diretso yun. Yung 2 drops per seconds, o kaya 2 seconds, 1 drop per 2 seconds, pwede yan. Kayo na bahalang magtansya. Pero ito, pwede nga, wala nga patak-patak eh. Sul pa rin naman kanyang output. So yan, napakaganda ng apoy niya. Talagang solve na solve kayo sa performance na ito. Okay, so babalik ta rin ko na itong ating camera at medyo mainit na. Ayan. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Na-dry run ko rin yung aking bagong dinedevelop na kalan. Gaya ng sabi ko, wala na itong mga wiring. Kung mapapansin nyo, makinis na siya, malinis na. Wala kayong makikita mga wire na kung ano-anong mga wire na nakalagay dyan. Napakasimple lang ng kanyang design ngayon. At napakaganda ng performance. Napakalakas magpakulo. Okay, so ganito yung gagawin kong mga model para madaling bitbitin. Wala na masyadong mga sagabal na kung ano-ano. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Maraming salamat sa pagsama. Thank you so much. Until then, grabe init.